kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatantyahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban ng may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Siguro po kung meron mang isang payo nung bata tayo na hanggang pagtanda natin ay kailangan pa rin nating tandaan at applicable pa rin. Ito yung salita, ito yung bilin sa atin ng mga magulang natin. Bago tayo lumabas ng bahay, ano ang bilin? Mag-ingat ka. Ha? Mag-ingat ka paglabas. Mag-ingat ka sa pupuntahan mo. Mag-ingat ka sa mga sasamahan mo. Mag-ingat ka sa mga manloloko. Ha? Alam niyo po sa panahon natin ngayon, ang tawag dyan, mag-ingat ka, baka ma-scam ka. Maloko ka. Marami na ho ako mga kaibigan, marami silang kwento ng scammers. Na-scam sila. Naloko sila. Nalinlang sila. Sila ay naging biktima ng mga taong sinungaling, paasa, at manloloko. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa natin ngayon? Huwag kayong magpapadala sa mga sasabihing, sagot kita. Hindi ka dapat maging sagutin nino man. Mahirap na. Huwag mong iasa sa ibang tao ang iyong buhay. Huwag mong iasa sa ibang tao ang iyong kabuhayan lang, ang iyong kaginhawaan.
ni ang iyong kaligtasan, lalo na. Tandaan natin ang bili ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Kung sino man ang magtatayo ng tore, kung sino man ang lalaban sa digmaan kagaya ng isang hari, ano ang dapat gawin? Simple lang. Balik tayo ulit sa isa pang payo, bukod sa mag-ingat ka. Ano ang sinasabi sa atin? Mag-isip ka muna. Pag-isipan mo yan. Bago mo itaya, bago mo ibigay, bago mo isugal ang sarili mo, lalong-lalo na. Kung alam mong ito'y mali, mag-isip ka hindi lang ng 2 ulit, maraming ulit. At hindi mo lang dapat pag-isipan, higit sa lahat, pagdasalan mo. Kaya nga, huwag natin mamaliitin yung sinasabing magdasal ka muna, magsimba ka muna. At sana mga kapatid, tuwing tayo ay nagsisimba, tuwing tayo ay nagpupunta sa simbahan, hindi lang ito ay dahil sa nakagawian, nakasanayan, siguraduhin natin, mamaya, bago ka lumabas ng simbahan na ito, bago matapos ang misang ito, siguraduhin mong humingi ka ng tulong, humingi ka ng gabay sa Diyos bago ka magdesisyon. Bago mo ibigay ang sarili mo sa kung kanino man, higit at una sa lahat, sa Diyos lamang tayo dapat nagpapasagot. Mag-ingat tayo sa mga taong may matatamis na dila. Sasabihin lagi sa iyong, akong bahala sa iyo. Sagot kita. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, humingi tayo una ng tulong, ng gabay ng Diyos, na ilayo niya tayo sa anumang mali at masamang bagay, tao, na pwedeng manloko sa atin, na pwedeng manakit sa atin. At pangalawa, humingi na rin tayo ng patawad sa Diyos sa mga pagkakataong nagpaasa tayo, nanloko tayo, nanamantala tayo ng ibang tao, lalong-lalo na ng mas maliit, mas mababa, at mas mahina sa atin. Araw-araw, isa lang ang panghawakan mo, ang pangako ng Diyos. Sagot ka niya. Amen.